ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga kalamayong adlaw ka natong tanan o welcome to Rizotto para ko pa sa tutulo ba daw tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban nyo Armando Fenekita mga kala. Yes, mga kala. No? Today is my favorite day because it's a Monday, mga katambayan. Kita mga katambayan kamusta man mo diha, no? O, wala pa ba mo gipang ulan diha karong panahon na? Or, unsa ba? Unsa pa ba nahitabo diha, no? Kung kuan na gani delikado na kung kuan na tubig ninyo diha tangnan taasa or unsa ba, no? Better na magkuan na gid mo, no? Better na mag evacuate na mo, tuo mo sa inyo ang mga kuan, no? Tawagan ito, tuo mo sa inyo ang sa tawagan na tuo mo sa inyong mga barangay officials pamingog ka ng preemptive evacuation, evacuate. Kinatay ordinansa dinhi nga multahan ang dili mo tuman, no, sa ipatuman nga preemptive evacuation, no. So ang gamit makita ra parang kinabuhi mo sa tao go dili na. So kani nga kuan mga galaklasing ordinansa, it's a protection lang, no, for our kuan, no, for our constituents dinhi sa Davao City, no, nga dili pud madisgrasya pud, no. O loy man pud kayo kung mga disgrasya na tungod lang anang ko tapos maguman tungod ani nga di wala nagpatuo, di ba? Wala iingon nato karon mga katambayan, no, nga kinahanglan atuan ang kuno, no, atuan ang hunaon-hunaon jud, no, nga di lang po nato puro sarili mga gamit like safety da ninyo mga gamit, no, o para dili pud mo para dili mo mabalakan, no, siguro mga awat ana ninyo ang mga butang, no, unless, no, na mo tuyo gyud ka ng pagpangawat gyud diha gyud sa inyong lugar, no, nga uy kabarog niya ni so katong kisa man mga kawatanan na kawati po ninyo joke ra na mga katambayan. Anyways, mga katambayan, dinita sa to isgutanan karong hapon mga higala. Isa sa to mga isgutan karon mga higala, no, ang accomplishment, no, sa tuang Davao City Police Office mga higala with regards sa ilahang ginitawag nato nga anti-illegal drug campaign mga higala, no. Asam to kong data nga nakuha, no, kun asa
Ato ang Davao City Police Office may gala padayon, no? Sa ilahang operasyon may gala, no? Anyways, may gala ang datos nga nasa kuha may gala as of June 5, no? From January 1 to July 5 mga igala naanay 512 na kon mga igala, no? 512 na mga operations, no? Nga nabuhat ang ato ang Davao City Police Office may igala kun asa naka-arrest 628 ka mga illegal drug personality mga igala. Oh, kani wa joy namatay sa maong kuan mga igala no operasyon mga igala, no? So kini siya mga igala aging pagpatuman pagtuman mga igala, no, sa mando ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. mga igala nga bloodless drug war, no. So plapakan na to ng DCPO ana, no. So ang nakuha nga kuan mga igala na total from total na kuan, no, from total sani nag-idle lagi akong kuan sa likod na babalan na dire. Nya na 20 standard drugs sabon 22 million na nakuha mga igala. 22,067,075 pesos and 8 centavos mga igala. Tapos sa kuan mga igala wala lagi diri ang marijuana. Well, so mo na mga igala, no, ang nakuha sa tong DCPO mga igala. Anyways mga igala, alang sa mga ubang detalye nga nag-angay nato may bawaan ug masabtan, no, ato paminawon mga igala tigpamaba sa Davao City Police Office nga si Captain Hazel Caballero Tuazon. Paminawon nato. Yes, sir. Ang ating campaign against illegal drugs dito sa Davao City, sir, no? Ang Davao City Police Office is number 1 yung priority natin, sir, no? Ang ating campaign against illegal drugs. And from January 1 to July 5, sir, meron tayong 512 operations conducted, sir. At meron tayong 628 individuals na na-arrest na involved sa illegal drugs. And then for the standard drug price for shabu, sir, na na-confiscate natin, umabot ito ng 22,067,075.08. For standard drug price naman for marijuana, sir, umabot ito ng 935,236.488. Yun yung number of operations conducted, sir, no? Yung total at saka yung cases naman na i-file natin against these individuals involved in illegal drugs is 715. So ito yung kaso na i-file natin sa Office of the City Prosecutor. Itong mga accomplishment na ito, sir, nakuha ito ng Davao City Police Office with the effort and support from the active support from the community, sir, no? At saka sa partnership na rin natin from the Task Force Davao, CIDG and other security forces na dito sa Davao City area. And then itong accomplishment natin, sir, as we observe, and then sa mga effort ng ating kapulisan sa 19 police stations and support unit na dito sa Davao City Police Headquarters, nakuha natin ito sa pamagitan ng tulong from the community through their information na binigay sa mga stations, sir, no? Pero kinakandakan natin ito ng validation, sir, before magkakandak tayo ng bypass operations. And ito namang iba na mga accomplishment natin is nakuha natin ito sa mga control borders during inspections and during checkpoints. So ito nga total na number, sir, no, itong umabot na 22 million sa sabi ng ating officer in charge, Police Colonel Mariano C. Rodriguez, hindi natin ito makukuha without the support of the community and other support unit and partner agencies na dito sa Davao City area. Ma'am, yung sa tawag nito, campaign ni PNP Chief General Torre ng dapat walang mamamatay sa operations. Ano yung effort natin, no, dito sa DCPO na ma-fulfill natin yung sinabi ni PNP Chief through especially utos dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Yes, sir. During the conduct of bypass operations, sir, sa ating campaign against illegal drugs, sinisiguro natin, sir, na lahat ng operations is nagpa-follow tayo sa police operational procedure kung ano yung dapat gawin ng ating mga operatiba during the conduct of operations. And meron tayo mga body-worn cameras or alternative recording device during the operations, sir. And hindi kami magka-conduct ng bypass operations without witnesses, no, from the barangay office, the DOJ, and from the media para masiguro natin, sir, no, na walang
mga kalokohan or mamamatay during the conduct of bypass operation. Yung utos ng ating Pangulo, sir, no? Please, Pangulo na si Ferdinand Marcos, and with the instruction also from our Chief PNP General Police General Torres, sir, sinusiguro natin na masusunod ang utos ng ating mga nasa itaas, sir, no? Kaya nakikita natin during our bypass operation is walang na baril or walang, siguro, sir, walang gumagamit ng baril para patayin itong kapulisan natin. Pero may mga instances talaga, sir, na mayroong mga suspects na mayroong dalang baril at mag-a-attempt na barilin yung kapulisan natin. Pero meron tayo mga ginagawa dyan para hindi magawa ng isang suspect na barilin yung kapulisan natin. And so far, sir, sa record natin, sir, from January to present, wala tayong suspect na namatay during the conduct of bypass operation. So, mga igala, no, ang pahayag ni Captain Hazel Caballero Tuazon, mga igala, no, antik pababa sa Davao City Police Office, no. So, padayon gihapon, mga igala, no, pagkukot sa mga anti-illegal drug personalities, mga igala, no. Although, kasi mga igala, no, padayon lang mga operasyon, mga igala, di sila magpa-apekto, no, sa kung unsa man ang issue nga ginatiman nila, ginatubang nila karon, mga igala, no. Trabaho lang. Mga igala, gyud. Trabaho lang, trabaho, no. Anyways, mga tambayan, balik kita manlazo, importante pahinumdum ning ato sibyanan. Yes, mga igala, balik kita diri sa panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, kauban ni Armando Fenequito, mga igala, no. Anyways, mga tambayan, no, umusta mo diha? Pero bitaw, katong Sabado, tingala ko, grabe ka traffic, aning, pipila ka mga dapit rin, no? Especially sa may kaning crossing dapit, no? Sa may Matina. Tapos, napoy mga dara sa may Buhangin, no? Sabado manunta, no? Pero ingon sa akong kauba, akong amigo, mga igala, no? Ang sa mga institusyon diri sa, mga igala, institusyon sa kauban sa buhat, mga igala, no? Nga. Ang mga kon mong doon, namang sa mga taga-probinsya mulugsong diri sa mulugsong yun. Mulugsong din sa kuano diri sa Davao City. No, so maglaglaag, sabay sa mo kuano. So magtapok kay mga sakyanan gid diri sa syudad yun, no. So pero ang kuan magkituwaro man ta dito sa Marilog ang ilang ginatapukan, kasagaran. But anyway, so mao na mga igala, no. Ang kakuano tapos na pa yung mga bago na mga traffic lights, mga igala, no. Silang traffic signalization, no. Which is, ang reklamo sa mga tao, maudo na ang nakapatraffic. Well, mo na ingon, ha? Kung wala lang daw ng traffic light, di daw na traffic. Pabit daw mga igala po, kato Sabado mga igala, kaya naman ito yung traffic light, pero traffic, manggihapon. Ay, ibang mo na yung traffic light, pero traffic, manggihapon, kaya di naman mo bigay ng pikas. No? Unless kung na mga kuan, na mga tao diha, mo kuan jud kabalo mo sabot, no, kanang kabalo gyud sila mo sabot ba nga ay dapat mo kalusot na sila, no, okay ra na pero uban jud ba gid labi na kanang motor sus, no, mo na purang natripa ng mga nakamotor man do dili mo kasagana ko nakita tapos napada isa labi nag taxi, taxi nga kabalo kang dili wala ni mo gipara mo para gid si mong tungod ilan bitaw nagmupa bitaw umupara bitaw mi wala taxi di mo pasakay ang uban kay kuan manihapon pa daw. Joke lang mo kanana pag manihapon pa mga taxi driver naway uban may nga galap tapos isa sa pinakakalaban po nako mga igala no kanang sa karsada kani mga SUV hilas kaya na mga naka SUV. Mia lagi bunalan lagi sa kwan lagi kung di lang sala gid mamuna og side mirror bunalan ko na ba, no? O kwan ba kay di mo to pedestrian sa tinod lang di gid mo to pedestrian. Anyway so kato nakaligis og kwan pa sa ay kanang pedestrian asa to nga nihunong na gani yung ang kwan gani na naginihunong nga isa ka motor gani ni patorate pag gid padagan po ni isa ka motor agoy. Dikit ka kana sa puna sila sa kwan nga di ka balo mo tuman og kwan ba di mo tuman og kani unsa ni di ka balo mo ilaw pedestrian lane di ba maski usaw pa na ninyo kwan ay nako
Ambot asa kanila ni gikuha ilang mga lisensya, no? No? That's kana ipo isa po kalagutan po kanang merging good. Merging tapos maguna-una. Naku. Kabulong merging ka dapat mobigay ka kung asa ang nasa main road. No? Bisag motor pa na o unsa pa ba na kay sila may nakauna, dapat mobigay ka. Ay nako, may albayon gid char. Bitaw mga katambayan storya ra na, no? Pero mo guna usay gud mga kuan na to bisag kita kuan lang ta, commuter lang ta. No, pero kuan mo guna to masinapian mo guna to nga klase nga kuan banya kita pati kita mga commuter madamay. Ay nako. Anyways, may gala regarding sa traffic kuan may gala traffic signalization uso nga bagong traffic lights diya may gala nga sumala pa sa ubang mga motorista is modo na nakakoso traffic na explanation ang ato ang kuan may gala na to ang City Traffic and City Transport and Traffic Management Office o CTTMO kabahin sa maong kuan may gala no bagong signalization karon nga nag-andar na sa pipila ka mga kuan no pipila ka mga crossing dire sa tuwa sa Davao City. So anyways, may gana na maglangan ato paminawan mga igala na si Attorney Eduardo Perez IV, ang officer in charge sa City Transport and Traffic Management Office. Paminawan na to. To the mitigation of traffic congestion diri sa Davao. Kabalit din nato yung mga bagong traffic lights, mga pedestrian lane, kinakuha sa Davao. Ano tayo data kung pila na itong mga bagong gitaod ng mga traffic lights? Yes. Basically, as you know, the budget for the additional, ang context behind it, we have been instructed to identify areas, intersections na need warranted that would warrant a traffic signal or we call that traffic signal the traffic light. Buknan siya traffic light in short. And we submitted before, I think, 2021, mga pandemic pa ito nga time, at least more than 20. And na-approve lang na budget is 30 million for igo-igo. So, wala siya yung priority as to the need. So, 20 or more, igo-igo dito, 5 ang napilian. As you will know, as you will discover, nalata sa panakan malagamot, right? Hidden Street sa mga Bio-Essence, sa mga Sahinas, sa mga Eco-West, right? So, 5 na siya na na-approve. Approve sa 2021, available budget. And among first step yun is to create technical working group. Kaya kadugay nga na-approve, na-change na ang priority ba asa dapat na area ang buknan. So, nakita kung pwede ba ma-convert, kaya hindi mga na-approve sa mga pag-assess ka ng technical working group with HCCTM mo. Murag dili siya i-priority, dapat nakapay other 10 years sa buknan ng traffic signal, that would warrant because of the changes bakit pandemic na ang traffic na regular na usap na change, na modify as to the good demand sa mga area, may mga establishment na na-close, so mas traffic na direct, kaya nag-open na po. So, in short, dili pwede, kaya approve man siya on that location, dili siya pwede convert. Muna, napadayon siya, di bidding, di manay contractor, sunantay, 5 ka-additional intersection that has traffic signal. I think because of the changes that we do not anticipate by ang priority dapat ng mga area at irakot ato kaniyang need. Believe lang because of the also scarce resources that million ang available. Because you imagine, isa ka intersection, nagpanakan, 20 million ang need to parang i-overhaul niya ang traffic signal. Kung wala ito, dato siya cost. May as well ako, that's 8 million ang ecosystem. So, nga na itong isbutalan in terms of traffic signal. And as you know, ang context na is, we are waiting for the Davao Bus. Isa sa components sa Davao Bus project is to repair this. Kay business pa ng bus kung wala di say priority ba as to traffic signal. I-repair ko na siya. Kay out of 66 ka intersection signalized, naluwagan na 5, so mga 71 na.
Pero more or less, 50% yan, mga 32, 33, ang non-operational. Because of that, need siya o makos to repair that hole. So, naay, as mentioned, is my Aquino Street, is my, hindi ba magbanggit, Central Warehouse, intersection, kaya may kalima, marang ulat na rintan. Istagihan kayo lang mo ng area, kay ma-useless mong good siya, kay na Aquino Street, puno siya o mga tricycle ba. So pag-una, sinsapa yung mga tricycle, padulong yun, and Aquino Street, ma-useless ang green do. So dili siya mag-iagabot sa traffic. So among istagihan we are planning na identify na sa mga engineering division sa ipilibutan ng mga traffic sign, pati sa enforcement, itaon na muna pag-clear. Para di ma-useless yung traffic sign. Pero understudy na muna ang dyan na area. And we receive also complaints on the intersection na it was. Mas may grabe siya. But answer to that, as planning naman is adjusted street na dili na traffic toward on that. Pero nag-traffic na sa Eco-West because of the traffic signal during pick-up. So, I guess, out of the additional traffic signal, mas dako ang benepisyo nga naka-install yung additional. Pero mo ang context ato. I hope we understand na mo ang limitation when we implemented this additional traffic signal. Hello, conservative lang minsan kag mga kanang guba ang mga traffic lights, so natin mga enforcement, so natin mga gitawagan na itong capacity development at mga personahe. Pila naman ito ang mga traffic enforcers na matikdan po nato na yung mga bagong CCTV kaya tungkol sila mga uniform na green button. Ako yung mga replacement na sila, more or less, mga ilang training, I think last month, OGT na sila sa road, nakaputi. So, para lang sa itong mga si Colonel Agudo yun, pag i-evaluate yun niya, siyempre i-evaluate ko ng person. Pag na-complaint, yan lang i-evaluate, diba? As we know, ISO 125 na, i-evaluate ko, i-renew for next. So, muna ka lang, 30 ka na nawala, na-evaluate na niya, na-complaint, tinutun sila ni sir. Muna, pakita mo bago, muna ang mga replacement, okay? Although we are consistently requesting for additional traffic enforcer, doing na may approved daw pero wala ko napulo sa number. Pero lagi mga areas na nag-generate ng traffic that we need traffic enforcer. Especially pag mag-cover na sa klase itong last lang, tumaas siya yung mga imubot na nila mag-enforcer ang mga schools para mas safe pa. Kaya mo ginamang priority safety on the pedestrian, we call that VRU, vulnerable road users. Kung binato ang ginagawa sa mga enforcer, less na ang issue ticket. Although income generating siya, namin target as the collection, but mo gina-emphasize na instill sa mind ng mga enforcer is road safety at ang mga vulnerable. Okay? And ito, mga hazard codes na illegal parking, mo namin gina-priorities, mga indiscriminate loading and unloading sa mga PUV, makikita na sa enforcer na kung hindi nga di-touch, hindi na natin sa batong, hindi dapat isa. One last na lang mag-kay at Sir James na lang. Ako gina-request. Ako na ibawan 150, last year pa to. Pero ang approved, pero wala pa, not 150 enforcer. Kaya kabalo man may na ma-approve 160. Pero makuha sa 149. Ang ma-approve. Ay, karoon ang enforcer. Namis sa ang field nila mga personnel 660. Pero dili na ng field. Ang field na 400 kapin. Kailangan may mga specialized units like SOT, pag na-reklamo, sila din yung action, mga special operation team. Wait ko nang sa labuti ko tapos tama na sa Labaw City Report, sa HCA, pag na site unit, kanang mapuyog sa VIP, okay? Magpug mga lubong, bulian, awal na minimize traffic pag muwagi yun, diba? Lahat yan ang lupong, hinay, nilang dagan, may traffic, kailangan mo na
mahibawan unay nga. Okay, napod ni anti-jaywalking, specific or albendras, kumantay mga nga patapupon mo, sabi na mo, ikaw ang ipatapo, katulad yung pregnant, mga PWD, o different legal person, na apay magtabok, isuwa na lang ka. Wala ang complaint ma-receive ko. And sa baba, napod may mga, hopefully, create team na specific lang for MTH. Eh para, among may batayan ng good, kung manakot MTH, daghan magpa-register na sa mga. Right, ang regulation na mo as to number of MTH units is in connection with our enforcement efforts. So, kung increase ang mga enforcement, mali pa yun kung gamay na ang violators. Siyempre, educate na, natagam, o anak. Pero, sad in a sense, among target yun ang umamit, diba? Kaya, gamay man ang citation ticket na corruption. But we are balancing it na mo na ang trabaho ni Sir Abuya, mga OICs, kana, ito-weigh things, mo na yan. Kaya, we already established na itong 6th division. Okay. Nag-start na siya mga 2020 pa, pandemic dito, na na-establish na doon ang unong ka-division nila CPTN. And we're gladly na take off mo yun. Mga muang lang planning, di ba? Sabi na, okay plano na, di ba? Ang may in-charge and defaulting, mga prangkisa. Kaya na, mo kung na-estimate ko. Tumoto, I guess, that's it. So, mo ito mga no, ang pahayag no, ni Attorney na Eduardo Perez IV, mga igala, ang officer in charge no, ni sa City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO no. Actually, hisgutan ni last week no sa iSpeak Media Forum diha sa tuwang City Hall, mga igala. So, boto siya mga igala no, nanay uban mga igala nga medyo na lang gikabaguhan no, kay dugi kay siya na-implement no, alagin na mga igala no. Kinahanglan ginanimo kanang daghan justification anong kailangan niya 100 sa nakon nga nabago na ang priority, tapos nabago na pud ang kining nabago na ang ato ang kaning kuano, nabago na ang flow sa mga kuano. But anyways, may gala oy sa kuan day ug maday basig iskutan na to mga igala no, kaning sa kuan, kaning sa Coastal Road mga igala no, sumala pa sa kuan sa update ni Sir Dean Ortiz mga igala no, ug katong sa kuan kaning yung issue diha sa sungkaan, giningon ninyo nga sungkaan, o isgutan po nato na mga igala no. Hisgutan na ta, pero wala pa ano, wala pa final kung kano sa ang 10 days no, kay last Thursday man to nila hisgutan ta mga igala no, ang kining kuano, pero kaning closure sa Bolton Bridge 2 mga igala no, tungod sa kaning repair no, para sa repair sa mong kuan kay magnay nakitaan daw na crack sa maong yuta no. So ayuta tulay, sorry tulay gani bridge gani no, yuta ka dyan. Anyways, mga matay kong oras ang ngalan sa Tibuok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na po mga ngala. Ako yung nakapan Armando Felicito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hanto sunod na usab, daghang salamat o mayang adlaw kanatong tanan.